Hello mga kasolong! Ako po si Queen Shena. Magandang umaga po, tanghali, magandang hapon at gabi sa ating lahat and God bless us all. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan. Tayo po ay Nice Cleo, good job! Update po sa aking unang naitanim na kalamansi. Ganyan na po ngayon siya kalaki. Sa isang side naman po ang aking mga snake plant. Meron po tayong dwarf snake plant. Lahat po sila ay from mother plant, yung from ugat na sinusubukan ko po silang palakihin at paugatan. Yung before, ganyan na itsura niya. At sa area na yan ay nakapag-upload na po ako ng paano maglagay ng fence. At kung gusto naman po ninyong makita kung paano po ako naglagay ng fence, pwede nyo pong i-check ang aking unang na-upload kung paano maglagay ng fence. At ito naman po ang aming snake plant. I'm sorry. At yan nga po mga kasolong, pinaghihiwa-hiwalay ko na po ang mga snake plant dahil sila po ay siksikan na sa kanilang mga container. Kung napapansin po ninyo, no? Yan halos nagsisiksikan na sila, talaga siksikan talaga at wala na po talaga silang mga lupa. Marami pong ugat ang mga snake plant, kaya talagang kailangan po talaga silang paghiwa-hiwalayin. Kailangan po silang ilagay sa maluwag-luwag na lupa. Pwede naman po silang ilipat sa iba pang paso, pero po ako gusto ko po silang ilipat sa malawak na lupa. At kaya naman, samahan niyo po ako mga kasolong sa ating DIY, do-it-yourself landscape. Ang snake plant sa Tagalog, buntot tigre, kilala rin bilang mother-in-law skunk, ay isang kamanghamanghang halaman. Ang Sansevieria ay orihinal na nagmula sa Africa at nagpunta sa Europa noong ika-18 siglo. Ang siyentipikong pangalan para sa partikular na Sansevieria na ito ay Dracaena trapasiata. Ang snake plant ay naglilinis ng hangin dahil may kakayanan silang mag-alis ng mga nakakalaso na pollutant o polusyon sa hangin. Ang snake plant, buntot tigre sa Tagalog, Sansevieria ay isang tropikal na halaman na mas gusto ang maraming sikat ng araw na may lilim at hindi sa sobra-sobrang init ng araw. Pwede sa loob ng bahay, malapit sa bintana na may sinag ng araw sa umaga. Dito sa amin, 7 to 11 a.m. ang sikat ng araw na nakapwesto ang aming snake plant. Sa katanghaliang tapat ay nalililiman na sila ng mga puno namin. Huwag ilagay sa sobrang tirik na araw dahil magdidilaw o masusunog ang dahon nila dahil hindi sila lalago kung walang katamtamang sikat na araw at hindi mamumulaklak nang walang mas masaganang sikat ng araw sa umaga. Dahil maputik nga ang lupa pag nabasa at matigas naman kapag tuyo, na dahilan kung bakit hirap lumago ang ugat ng dati naming mga itinatanim, naglagay ako ng coco peat o kusot para makatulong sa lupa na maputik. Para gumanda ang lupa para sa madaling
gumapang ang ugat ng mga halaman. Pagdilig sa panahon ng tag-init. Ang snake plant ay kailangan lamang na diligan 2 times a week o pag ang lupa nito ay tuyo tsaka lang didiligan. At sa pagdilig sa buwan ng taglamig o tag-ulan para maiwasan ang labis na pagtutubig at pagkabulok ng ugat, ay huwag masyadong diligan ng snake plant. 1 beses sa 1 buwan lang kung ang lupa ay basang-basa pa pagkatapos ng 2 linggo. At syempre, ipakikita ko na rin po sa inyo ang iba pang mga namulaklak. Ikondisyon ko na po ang lupa banda dyan. Kung mapapansin po ninyo, bandang snake plant ay may bakante pong pwede pang pagtaniman. No? At yung pong puno ng kalamansi na iyan ay tatanggalin ko po yung paso na po niya na nasira na po. Kailangan pong tanggalin para po kahit paano ay makahinga po ang ugat ng kalamansi. At dumaan po ang ating panahon na tag-init, ngayon po ay tag-ulan na. Kaya ngayon po, ganyan na po ang kanilang itsura. No? Natamnan ko na po ng mga iba pang halaman sa tabi ng snake plant. Anastasia plant po ang aking itinanim sa tabi ng snake plant. Madali po siyang itanim. 1 linggo lang po yan ng aking inilipat dyan ay lumago na po sila. At kung mapapansin po ninyo ay meron na rin po siya ngayong pathway. Pinagawa po namin yan dahil pinaghandaan po namin ang panahon ngayon na tag-ulan. At inilagay ko na rin po ang mga bato para po magpadagdag sa disenyo ng aming bakuran. At ayan nga po, pag tuwing 6:00 po ng gabi ay nagsisipag, labasan na po ang ingay ng mga kuliglig. Hindi ko po alam kung may mga halo din po yung mga ibon. Pero sa pagkakaalam ko, yung mga ganyang tunog ay tunog po ng kuliglig. 6:00 na po ng hapon yan pero medyo mataas pa po ang liwanag. Pero padilim na po yan. At dahil nga po tag-ulan na ay hindi ko na po nakukuhanan ng video kapag po ako nagtatrabaho sa aming garden. Magpaganon pa man ay nakita naman po natin ang pagbabago at yan po ay aking gawa, ang do-it-yourself landscape. Sana po ay inyo pong nagustuhan ang aking mga ini-upload at marami pa po akong mga i-upload pa. At kaya naman, kung nakaabot ka hanggang dito sa video na ito, ay maraming salamat po sa inyo. Thanks for watching! And God bless us all!